The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Damdaming Bayan at Lakay Romel. Minus muna sila kay Mayor Deo Macalma. Kami pa rin po ang inyong nakakasama sa programa. Ito po si Sister L. Elaine Apit. At itong yung lingkod si Romel Fuertes. At Lakay Romel, bago tayo mag-break, nabanggit na natin kung sino ang makakasama natin dito sa ating Bakit Ikaw? Ayan. The DZRH Job Interview. At ang kasama natin ngayon, Lakay Romel, Isa sa mga pambato ng PBP laban sa senatorial slate. Ayan, kinatawan ng Sagip Party List. Wala pong iba kasi kung babanggitin ko yung credentials niya baka actually ang haba nitong credentials baka na to. Tapos na yung programa natin, nagbabasa pa ako. Kumbaga no further ado, without further ado. Ayan. Wala pong iba kundi ang kinatawan ng Sagip Party List, Congressman Rodante Dizon Marcoleta. Ayan. Kong, good morning. Magandang umaga po, Congressman Marcoleta, at Happy Valentine's. Welcome sa DZRH. Magandang umaga po sa ating lahat, Sister L, Lakay Romel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa inyong malaganap na palatuntunan, Damdaming Bayan, at sa segment na Bakit Ikaw? Ayun. Ayan, ano mo, Sister, banggitin ko lang, ano? Yes, sabi ko Lakay kanina, Romel. napakahaba ng credentials ni Congressman Marcoleta. Pero para na rin sa kapatiran Pahapiyawan mo na. mga botante natin. Nagtapos ng postgraduate master in business administration, bachelor of laws, doctorate degree in public administration, walang-wala, UP Diliman lang naman. Master's degree in business administration sa University of the East at developmental leadership, walang-wala Wala Harvard Kennedy School. Yun. At of course, graduate ng valedictorian noong elementary. Grabe naman yun. Talaga ang naman, taray ng researcher natin hanggang elementary talaga. Yes, obviously hanggang high school at college siguradong pamosong-pamoso si Congressman Marcoleta. Lakay Romel, yung mga isa sa mga posisyon na kanyang hinawakan noon ay siya ay naging Senior Deputy Majority Leader po sa 7th Congress. Naging Deputy Speaker naman po siya noon pong 8th Congress. Ang dami pala Lakay, Congressman siya ng 13th, 14th, 15th, 17th at 8th Congress. Kumbaga talagang pagdating sa legislation, wala ka nang hahanapin pa. At naging chairman Completos siya. Ricados na, ika nga. Yes, at naging chairman din siya ng House Committee on Poverty Alleviation sa 15th Congress naman, Lakay Romel. At yung mga batas na naipasa niya, yung mga kung saan siya ay naging author, banggitin ko lang yung iilan dito na kasi sabi mo nga, baka bukas tayo matapos, yung Cheaper Medicines Act o Republic Act 9502 na napakalaking bagay sa ating mga kababayan. Yung Universal Access to Quality, yung Tertiary Education Act, Republic Act o yung Republic Act 10931 at yung Magna Carta for the Poor, Lakay Romel. Ayan. At yung iba pang panukalang batas na inakda ni Congressman Marcoleta, lahat po yan na may kinalaman direkta sa sikmura ng taong bayan. Yes, pero bago tayo magsimula, bago natin tanungin, dahil ang katanungan lagi ng masang Pilipino, bakit ikaw? Bakit kailangan ka naming iboto ngayong May 2025 elections? Pero Kong, kumusta naman ang Valentine's? Okay lang, kaya lang dahil sa kailangan kang magpakasipag, pumunta sa iba't ibang mga lugar para tayo makilala ng mas marami nating botante, ay minsan na nasasakripisyo yung Valentine's Day. Ayun. Kumbaga yung date pero postpone muna, ganun ba? Naintindihan naman ng ating may bahay yon sapagkat alam niya na marami tayo talagang gawain. Sapagkat ang hinaharap natin ay hindi naman basta-bastang bagay lang. Yes, tama po. Ayun, Congressman Marcoleta, ang unang tanong ko noong nakalipas na halalan kayo ay nagtangka na kumandidato, hindi po ba bilang senador, pero kayo po ay umatras. Ngayon talagang tuloy na ang inyong pagsabak sa senatorial race. Ang tanong ko ang sabi ng ibang political analyst yung iba raw kandidato they are testing the political waters. Kayo po ba tapos na kayo dun sa stage na yon na
na nabigyan nyo na ng kumbaga napulsuhan nyo na yung taong bayan at ngayon ay meron na kayong sapat na dahilan para ituloy ang pagkandidato bilang senador, congressman? Oo, Lakay Romel, Sister L, kasi yung pag-atras ko nga noon, masasabi ko na walang masyadong kahandaan yun eh. But it gave us a moral lesson. Kaya itong pagtakbo ko ngayon, masasabi ko talagang seryosohan ito at wala nang atrasan. Sigurado tayo. Kumbaga sa prutas talagang hinug na para pitasin. Ayun. At nasagot nyo na yan, Kong. Ang susunod naman po nating katanungan, kayo po ay sigurado na, hinug na, wala nang atrasan. Ang tanong naman po ng mamamayang Pilipino, ng masang Pilipino, bakit ikaw po at ano po ang inyong plano? Bakit po kayo tumatakbo? Kasi napakarami ng problema ng ating bansa ngayon, Sister L, no? Yung mga hamon na kinakaharap ng bansa natin ay kakailanganin siguro ang isang Dante Marcoleta. Lalong-lalo na dun sa pagbabantay dun sa mga batas na nagawa na natin. Marami tayong magagandang batas, ngunit ang nagiging problema yung pagpapatupad nito. Inaral ko lahat eh. Halimbawa, yung tungkol sa batas ng kuryente, Sister L, baka hindi nyo na masyadong natatandaan ito, sapagkat ito ay naging batas 24 na taon nang nakararaan. Ang kanyang pangunahing layunin ay idulot natin ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa murang halaga. Eh siguro kayong dalawa, hindi naman siguro makikipagdebate sa akin kung pag-uusapan na yung taas ng kuryente ngayon sa ating bansa. At kahit saan ako magpunta, ito yung kanilang reklamo. Paano nangyari yun? Paano yung pangunahing layunin ay naging kabaligtaran? Ang totoo niyan, ang singil ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asia. Anong problema? Yung pagpapatupad. Napakarami. Batas sa pagsasaka, napakarami nating batas na magaganda. Ngunit hindi na ipatupad lahat ang magagandang layunin nito. Halimbawa, sabi ng isang batas, kailangan merong guaranteed price ang palay. Hindi nangyari. Kailangan lahat 25% ng loanable bank ng bawat bangko, mapapribado, mapapubliko, ipautang sa mga farmers bilang suporta at sa mga beneficiaries ng agrarian reform. Walang nangyari. Meron pang isang layunin ng batas, pagka ang isang crop ay naitatanim sa ating bansa in sufficient and abundant quantity, huwag tayong mag-import. Bakit? Ang palay ba hindi natin may tatanim in sufficient quantity? Napakalawak ng ating taniman, fertile ng ating lupain. Bakit tayo nag-i-import? Sa mga tuwid, hindi natutupad. At sinabi pa sa isang batas, lahat ng kanilang gagamiting kasangkapan, mga equipment, mga machineries, dapat dito na natin minamanufacture. Kaya nga hindi rin nangyayari. Kaya nga nakapagtataka, Congressman Marcoleta, sa isang bansa na tulad ng Pilipinas, sa isang agricultural country, way back, maraming taon na, yung ibang mga kalapit nating bansa, sila ang kumukuha ng suggestion sa atin eh. Hindi po ba? Totoo yun. Kung papaano sila makakapag-produce ng mas maraming ani. Ngayon, naging baliktad na. Naging baliktad talaga. Pinaaral natin sila at tapos ngayon, tayo na ang nag-i-import. At tayo ang number one importer ng bigas sa buong daigdig. Hindi ba kabaligtaran yan sa layunin ng ating ngayon, tayo na ang number one importer ng bigas. Pero susugan ko lang yung sa kuryente, yung binabanggit nyo, Congressman Marcoleta. Of course, lahat tayo gusto natin mas mababa ang singil sa kuryente. Kaya meron mga nagmumungkahi na ikonsidera yung pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Baka raw ito makatulong. Sa tingin niyo po ba napapanahon na i-consider yung mga ganyang proposal? Matagal pa yun eh. Kasi napakarami pang mga tsetche-buretche na pag-uusapan dyan. Merong political issue dyan. Kesyo ito'y nakaupo sa isang earthquake fault. Danger zone. Yes. Alam mo kung talagang gusto nating ibawa ang kuryente at madali yan, tanggalin natin ang 12% VAT. Talagang bababa yan. Tayo lang naman ang meron. Sa Vietnam pumunta ka, meron bang VAT ng kuryente, Sister L? Pumunta ka sa Malaysia, pumunta ka sa Vietnam, sa Thailand, wala. Sinasubsidize pa nga. Kung nagagawa sa ibang bansa,
Ba't di natin gawin dito? Parang mabenefisyuhan mga taong nasa mababang kalagayan. Para sa ganun, yung layunin ng batas na yun, kahit papano, ma-achieve natin. So kung kayo po ay papalarin at mailuklok sa Senado, ito po ang isa sa mga isusulong ninyo, Kong. Among others, sapagkat napakarami kong iniisip. Tingnan mo na lang, Lakay Romel, pati ba yung ninakaw na kuryente, tayong lahat ang magbabayad? Alam mo, yung mga business losses, pangkaraniwan na yan, tinatawag na legitimate business risks. Lahat naman ng negosyo may panganib eh. Lahat ng negosyo, kahit insurance company na tumatakip sa mga risks, sila din ay kumisan tumitiklop. Bakit naman yung gumagawa ng kuryente, mapa-generation, mapa-transmission, mapa-distribution, bakit mawala silang losses? Saan ka naman nakakita ng negosyo? Lahat ng ito'y binabayaran natin. Kaya nga, napakataas ng kuryente. Hindi naman kinakailangan bayaran yun eh. Ang dami kong gustong gawin para maibaba at talagang ma-achieve natin yung pangunahing layunin ng batas na yan. Ngayon, granted for the sake of argument, Congressman Marcoleta, na alisin natin yung 12% VAT sa kuryente. Ngayon, ang magiging argumento naman ng mga taga-gobyerno, pagka inalis mo yan, mawawala naman ng revenue ang pamahalaan. Problema na nila yun. Kumuha ka sa iba. Bakit? Wala ka bang imagination para hindi ka kumuha ng iba? Kinakailangan mong ibaba nga yung kuryente sapagkat yung pangunahing layunin eh. Ang una kong gustong gawin, kinakailangan ng tuparin natin yung pangunahing layunin. Kapag yung layunin na mismo, kaya natin ginawa yung batas ay hindi tinutupad, bakit pa tayo nagkaroon ng batas? Hindi ba? Umimbento sila ng paraan, umisip sila ng paraan kung saan natin kukunin ng maraming bagay na pantustos ng ating kabuhayan. Pero kinakailangan nating alalahanin yung pangunahing layunin. Ibaba natin sapagat yun ang nakasulat por letra. Alright. Samantala, iwan muna natin saglit ang issue. Usapan natin sa kuryente. Kung magawin muna tayo dito naman po sa mainit at hindi matapos-tapos na issue ng West Philippine Sea. Alam naman po natin na pinag-uusapan po, trending. Hanggang sa ngayon po may mga comment din sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page po tungkol po dito. Ano po ang basehan ninyo sa inyong naging pahayag na wala sa map ng Pilipinas yung West Philippine Sea? At yun din po ang tanong ng ilan sa ating mga viewers at listeners. Teka muna. Totoo ba sinabi niyo, Congressman Marcoleta? O baka na-misquote lang kayo? O baka misquote lang. Hindi dapat kasi lagyan natin ang konteksto ang pinag-uusapan. Kasi kapag diniretso natin at hindi tayo nagbigay ng background, baka lalong mailigaw yung mga nakikinig sa atin. Alright, sige Kong. Ito'y nagmula doon sa isang hearing na ipinatawag ng TRICOM na kung saan pati mga vloggers ay talagang tinawag sapagkat napakarami raw ginagawa sa social media na nasasaktan yung mga ibang kasama ko sa Congress, lalong-lalo na yung Quadcom. Totoo naman na maraming mga batikos doon na masasakit na yung iba higit pa sa personal. Ngayon, isa doon sa mga binablog at subject matter ng blog ay ito ngang usapin sa West Philippine Sea. Ngayon, ang nagpasimula ng discussion dito ay yung Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. Ang kanyang pasimula, para po hindi magamit kanya, hindi mailigaw ang ating mga mamayan kung pag-uusapan na isigalutan sa West Philippine Sea, let us educate and empower our people. So tama siya, Sister El, Lakay Romel. Tama siya. So sinuportahan ko siya. Tama ka dyan, Mr. Executive Director. Pero kinakailangan kasangkapanin mo ang maraming ahensya ng ating pamahalaan sapagkat hindi biro-birong gawain yan. Kapag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, nako, yung complications niyan baka hindi mo ma-imagine. Katulad halimbawa ng katagang West Philippine Sea. Wala yang kako sa mapa. Ang ibig ko sabihin, pag tiningnan mo yung international map, ang talagang nakasulat doon, South China Sea. South China Sea. Tama? Tama. I-google mo yon South China Sea. Ngayon, kung ito'y ginagamit ng mga vloggers, pinipilit nilang gamitin South China Sea, baka maguluhan yung ibang mga bansa, yung mga, ano ba yung pinagtatalunan sa Pilipinas? Mag-google ko nga, wala siyang makitang West Philippine Sea. Yes. Di ang nangyayari ngayon, napapahiya tayo. Yun naman sinasabi ko na, kasi ang pagkakagawa ng West Philippine Sea, atin lang ito. Tama. Insofar as our domestic law is concerned, tagkakaintindihan tayo lang. But are we not supposed to involve the entire world community? Kailangan maipatala natin, sabi ko,
itong West Philippine Sea at may mga proseso kung paano natin maitala sa pandaigdigang talaan ng mga dagat. Hindi ba tama yun? Hindi ka naman pwede ka kung gumawa ng isang kalye, ikaw lang, hindi mo kinordinate sa barangay o kaya sa munisipyo. Baka mamaya sila kay Romel, nakasakay ng tricycle, wine-waste niya, yung ginawa mo, Sister L, na kalye, hindi niya makikita yun sapagkat hindi nakatala. Ganon din ang panig ng ating mundo. Pero sabi ko, kahit na hindi pa natin pangalanan ngayon, yang sinasabi nating West Philippine Sea, yan ang saklaw ng ating exclusive economic zone. Atin talaga yan. At yan ay ipaglalaban natin ang patayan hanggang sa kahuli-huli ang patak ng ating dugo. Ang nagiging problema lang, nasasangkot tayo sa siga, ginagamit natin yan, hindi naiintindihan ng ibang bansa hanggat hindi natin ay patatala. Hanggat hindi nagiging official. You're right. Ang naging problema kasi dito, meron tayong isang Commodore. Isip-isipon, dahil lang hindi niya naintindihan siguro yung konteksto ng pinag-uusapan na nasabi kong wala sa mapa ang West Philippine Sea. Tinawag niya akong... Ang interpretation niya iba. Tinawag niya akong traitor. Medyo masakit siyang magsalita. Isip-isipin mo, pinaghalimbawa, ang pangalan niya ay Commodore Tariela. Ang sabi ko sa halimbawa ko, ikaw, Lakay Romel, papayagan mo ba si Sister L? Nadadagdagan niya ng isang kataga yung dictionary. Pupunta siya sa letter T, maglalagay siya ng Tariela. Pagkatapos ang kanyang definition ng Tariela. Tariela, a person who jumps into conclusion without verifying his facts. Of course, hindi ka papayag. Hindi mo tatanggapin yung dahil ikaw ang gumagawa ng diksyonaryo. Ikaw ang may-ari ng Merriam-Webster. Ikaw ang may-ari ng Oxford Dictionary. Kumbaga, hindi mo papayagan Hindi mo papayagan si Sister L sapagkat hindi official yun. Maaari mo, siguro, maaari niyang ilapit sa'yo. Maaaring gumamit siya ng proseso kung paano maitatala at ma-acceptin mo, tatanggapin mo naman yung kanyang pinupropose na isang salita o isang kataga. Ganito lang ang usapan Kaya lang, tingnan mo ang nangyari ngayon. Talagang totoo ang daming complications at daming hindi nakakaintindi kung ang pag-uusapan ay bahaging ito ng ating mundo. At nakasentro, Congressman Marcoleta, nakasentro ang atensyon natin sa China. Hindi lang ang China ang claimant ng South China Sea or West Philippine Sea sa atin. Halimbawa, sabi ko sa kanila, yung kalagitnaan ng exclusive economic zone, nagkataon ka ako na merong Scarborough Shoal sa gitna. Ano ka ang significance no, Sister L? Yung Scarborough Shoal, isang isla yon. Ang ibig sabihin nun, kung yun ay isla, under public international law, entitled siya sa territorial sea. So, kung ang China ang naka-occupy doon, yung territorial sea, siya yung nag-i-enjoy. Kapag ipinarada niya yung kanyang mga barko doon sa territorial sea, nung isla na yon, ng Scarborough Shoal, na siya yung nakasakop, naka-overlap sa ating West Philippine Sea. So, merong problema, di ba? So, sasabihin natin ngayon, tingnan mo ang China. Inokopya niya yung saganang atin. Ipaglaban natin ang ating exclusive economy. Meron siyang territorial sea. So, maraming hindi nakakaintindi sa komplikasyon dito. Kaya gusto ko, pag-usapan, i-educate. Ang problema si Commodore Tariela, imbes na sumama sa education, lalo niyang ginugulo. Kaya lang, naging maganda rin, siguro, napasimulan natin pag-usapan siguro para ma-educate ang ating mga. Sa tingin nyo bilang isang legal expert, ano pa ang ibang Hindi naman ako legal expert. Ano pa ang iba pang legal remedy para at least hindi tayo basta-basta binubuli ng China? Hindi ba sapat yung UNCLOS, Congressman Marcoleta? Halimbawa, dun sa UNCLOS, sinasabi sa UNCLOS, pag binasa yun ni Commodore Tariela, sasabihin ko na sa kanya, basahin niya yung Section 123. Nakalagay doon na yung South China Sea is a semi-enclosed sea. Ano ang significance nun, Sister L? Pagka semi-enclosed sea, pagka pananagutan ng mga coastal states na magkaroon ng ugnayan sa exploration, exploitation, conservation, reservation, or whatever, mga research, ganyan. So, panatilihin nating nakaugnay tayo doon sa sinasabi ng batas. Kasi ito ay, pwede natin sabihin sa China, lahat pala ng coastal states, kailangan tayo mag-usap-usap
Hindi within tayo our dapat ranks. nag-away-away using the UNCLOS. Ba't di tayo magsimula doon? Ba't di sabihin ni Tariela, yun ang unang gawin natin? Pangalawa, doon sa arbitral award, may sinabi sila doon na yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Magsimula tayo doon. Ano ang ibig sabihin ng traditional fishing ground? It is a private right. Even China will recognize that. Ibig sabihin, Even other hindi dapat claimant. mag-away-away ang ating mangingisda if we invoke the traditional fishing right. Kumbaga free zone. Yes. Totoo yun. At sapagkat hindi pinag-uusapan ng territory, madaling pag-usapan yan. Mga living resources lang muna. Magsimula tayo sa isang bagay na pwede nating pagsaluhan. Na pwede nating pagkaintindihan. Hindi kaagad yung territory yung pinag-uusapan, nag-aaway-away kaagad tayo. Why don't we exploit the concept of traditional fishing rights? Doon tayo magsimula. Okay. Napag-uusapan natin medyo mahaba-habang usapin Oo. pagdating itong sa teritoryo na ito, Lakay Romel at Napaka-komplikado talaga ng usapin na yan, Kong Sister Marcoleta. El. Pero kayo po ay tumatakbo bilang senador at napag-uusapan po, sabi mo nga kanina, ipaglaban natin ng West Philippine Sea hanggang sa huling patak ng ating dugo. Ano po ang inyong stand dito, lalo na po ngayon na patuloy ang bullying na nangyayari dyan po sa pinag-aagawang teritoryo na yan, na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa tingin niyo po, ano ba yung mga hakbang bilang kayo po ay mambabatas? Ano po sa tingin po ninyo ang mga kailangan pa natin gawin para somehow malesen na po itong mga nangyayari dyan sa West Philippines? Napakaganda ng tanong mo, Sister El. Akala ko hindi mo itatanong yan. Yan ang hinihintay ko kanina pa eh. Alam mo, mag-umpisa tayo doon sa sinasabi ng ating saligang batas na tayo, let us maintain a neutral foreign policy. Sinabi na nga ng Pangulo nung kanyang, natatandaan ko yung unang sona niya, the Philippines is friend to all and foe to none. Ibig sabihin, lahat kaibigan natin at wala tayong kalaban kahit sino. Ngayon, nang dahil doon sa panuntunan na yun at pamantayan ng saligang batas natin, maging kaibigan natin ang lahat ng bansa. Huwag nating i-antagonize ang China. Huwag tayong masyadong makiling sa Amerika to the point na parang ang kalaban natin ang China. Hindi ba natin alam sa ngayon ang China ang ating largest trading partner? Naungusan niya na ang Japan. Naungusan niya na ang Amerika. Dati, 70 siguro ang Amerika ang number one nating trading partner. 80s to early 90s, Japan. Pero sa ngayon po, ang ating largest trading partner, China po eh. Kung kaibiganin natin ang China, wala tayong kalaban, pati po yung pagtatala ng ating West Philippine Sea, maring mapadali natin. Bakit kamo? Ang tagal na po nating ina-apply po sa proseso ng international law ang pagpapatala ng ating West Philippine Sea. Napakaraming attempts na po. Bakit hindi po natin magawa? Kasi po ang China, nakaupo sa Security Council ng United Nations. Tayo po, wala tayong upuan doon. Pero kung kaibigan natin ang China, kung kaibigan natin, sabi na, kaibigan, sama ko naman yung West Philippines. Sige, total, magkaibigan. Ang dali siguro nating may pakiusap sa pandaigdigang pag-uusap. Ang West Philippines, madali na may patala. Hindi ngayon na pinipilit na tayo lang nakakaalaman. Tayo lang. Pero in the entire world community is doubtful as to whether nasaan ba kayong West Philippines? Pati sila naguguluhan kung nasaan nga ito eh. Yan ang ating gustong mangyari. Obviously, yung kabilang partido, yung administration ticket, ang pinupuna sa inyo, yung grupo niya raw ay pro-China. Ano masasabi niyo dyan, Congressman Marcoleta? Yun ang problema naman nila eh. Isipin mo, sasabihin nila, pinabili lang daw kami ng suka. Akala ko ba ang saligang batas ang tuntunin natin? Sila na rin nagsabi eh. We are friend to all and foe to none. Bakit tayo mag-antagonize ng mga bansa? Ba't hindi natin panatilihin na neutral tayo? Para lahat tayo ay maging kaibigan ng lahat ng bansa. Pag sinasabi nila ito, paano ako naging pro-China? Paano ako naging pro-China? Sinasabi ko lang na yung West Philippine Sea, yun ang ating exclusive economic zone. At malinaw ang na inyong... kahit anong mangyari, atin yun. Kaya lang, sa sobra nating pagmamahal sa sarili natin, na hindi pa natin ay patatala, gusto natin, tayo lang ang mag-usap
Tayo lang nakakaintindi ng West Philippine Sea. Ayaw nating ipaalam sa kanila sa buong daigdig na West Philippine Sea na yan, nakatala na po yan. Kaya tingnan po ninyo ngayon, ang International Hydrographic Organization, nakatala na po ang West Philippine Sea. Makakapagyabang tayo ngayon. Malinaw yan. Malinaw. Di ba? Si Congressman Marcoleta kabilang sa mga naninindigan na atin ang WPS. Pero Atin lang yan. dapat nating idaan sa Proseso na makilala ng Ayun. buong daigdig, hindi lang para tayo kumikilala. ma-recognize ng international community. Yes, sir. Ayun. Alright. Pero bago pa sa iba natin mga katanungan kay Congressman Marcoleta Lacay Romel, puntahan muna natin ang ating kasamahan sa labas ng himpilan. Ayan. Oo. Dahil mayroon silang katanungan sa ating applicant ngayong araw, Lacay Romel. Oo. Man on the street. Man on the Ayan. street muna Pulso tayo. ng ordinaryong mamamayan. Yes, at tayo po ay kumukuha ng katanungan mula sa ating mga kababayan dahil gusto nilang magtanong kung ano yung magagawa kapag ibinoto ba nila si Kong, ano ba ang maaasahan nila kung sakaling malulusot at makakapasok sa Senado. Pero sige, balikan na lang natin dahil mukhang lumabas saglit yung kakausapin natin. Sa ito naman, Lacay Romel, Kong, ang katanungan ko, ito po ay matagal na ang usap-usapan at hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin natatapos yung may mga mahinanakit. Medyo po masama ang loob doon po sa hindi bibigay o yung renewal po ng prangkisa ng ABS-CBN at nawala na nga po yung prangkisa ng tuluyan sa kanila. Marami po tayong mga kababayan ang nagsasabi na nawalan sila ng hanap buhay dahil sa inyo. Naniniwala ba kayo na mabibigyan pa ng prangkisa ang ABS-CBN in the future? At yung mga kababayan po natin na dahil daw po sa inyo nawalan sila ng trabaho, ano po ang inyong komento rito? Yung tungkol sa ABS-CBN, palagay ko yun ay ating nalampasan na. Ang kauna-unahang kasing issue doon dahil sa napakarami niyang paglabag, hindi lamang yung sarili niyang prangkisa. Sa totoo lang, yung prangkisa niya, nilabag niya. Kasi yung kanyang prangkisa is free to air. Kahit sa free to air, marami siyang advertisements na nakukuha. Bilyon-bilyon ang kinikita niya. Pero sa kabila ng kanyang napakaraming kinikita sa advertisements, kailangan pa niyang magbenta ng black box. Ibig sabihin nun, pinababayad pa niya yung contents para lang mapanood sila ng ating kababayan. Ipinaglaban ko ating kababayan. Kagaya ngayon, nakakapanood sila ng ABS-CBN pero libre na eh. Wala na yung black box eh. Dapat bumalik tayo sa ganun. Ngayon, yung napatunayang hindi na pagbibayad ng buwis, napakarami nun. Gumamit sila ng tax evasion shields para sa ganun ay hindi mabayaran ang karampatang buwis na para sa ating pamahalaan. Pati constitution nilabag nila. Ang sabi na sa Saligang Batas, ang pagmamayari o pagmaintain, pagmamanage ng mass media ay para sa Pilipinong-Pilipino lang. Napatunayan namin na yung mga opisyal nila hindi lang Pilipino, Amerikano pa. So, ipinoint out namin lahat ito eh. Ang totoo niya, pati nga yung kinatatayuan ng kanilang headquarters, hanggang ngayon hindi nila napatutunayan kung paano nakuha yung lupa na yun. Hindi, yung titulo, sinasabi ko, nasaan yung pinaka kopya ng titulo, yung pinaka-original copy. Hanggang ngayon, hindi nila maipakita sa akin. Ang pinakikita nila is the second owner's copy. Sapagkat nung ni-research ko yan ay pag-aari ng dating PHHC. Ito yung Philippine Homesite and Housing Corporation. Yan ay isang residential area. Kung paano napunta sa kanila, pati nga yung deed of sale ayaw nilang ipakita. Sapagkat ang pagkakaalam ko dyan, yung deed of sale ay hindi binigyan ng approval ng corporation. At ang nagbigay lang ay president. Di pwede yun. Kasi corporation yung PHHC ang nagbigay lang ng approval ay presidente. Ayaw nilang ipakita yun para ma-question natin kung talaga nga sila ang may-ari at ang pagme-may-ari nila ay talagang nakabatay sa batas. Napakarami ko sasabihin sa inyo. Pati yung paglabag nila, yung pay-per-view na yun. Wala pa tayong tinatawag na CAS, yung Conditional Access Transfer System. Sabi, wag mo ipaano yung Mayweather-Pacquiao fight at saka napakaraming Pilipino boxers na labanan ng mga Mexicans. Wala pang rules ang NTC. Kahit na walang regulasyon, nagpalabas pa rin sila. Limpak-limpak, siguro bilyon ang kinit. Pero yung karampatang buwis sa pamahalaan, hindi ba hindi ba tinitingnan ng kababayan natin ang nawala sa gobyerno natin? Puro
puro paglabag ang ginawa nila. Kung meron mang natanggal, iyon ay kinalulungkot natin. Ngunit kailangan natin gawin yun. Paano naman yung mga tinanggal nilang libo-libo ring mga empleyado nila na hanggang umabot sa Korte Suprema, nanalo na yung kanilang mga employees. Nasa akin ang mga record. Execution na lang. Hanggang ngayon, binabarat pa rin ng ABS-CBN. Napakarami nila. Yung iba namatay na. Yung iba nasa ospital. Ganito ba? Kung ituring nila yung kanilang mga empleyado, kapamilya. So tingnan mo hanggat, yung nangyari. Congressman Marcoleta, hanggat na napili yung status ng issue sa ownership, talagang malabong ma-renew yung kanilang prangkisa. Sana Ganun po ba? sana makilala nila sa puso nila na lahat ng kanilang pagkakasala, pagkakamali, aminin na lang kung ano yung pagkukulang sa gobyerno, bayaran nila. Noon naman yun ang ganoon na sinabi namin eh. Huwag na nating ituloy itong paglilitis na ito, bayaran nyo na lang. Kaso naman gusto pa nilang isulong namin. Ganoon na nga nangyari. Aha. Ako medyo... So, kumbaga, na-provoke kayo na gawin talaga yung ano gagawin namin? pagpasara Sinabi ng namin, ABS-CBN. kumbaga sa regular court, may pre-trial. Pwede ba? Kasi pandemic tayo, medyo napakahirap ng kalagayan, pati yung bansa natin, hindi alam natin kung saan tayo pupunta. Pwede ba ayusin nyo na lang yung pagkukulang nyo sa gobyerno? Ito yung aming estimate na ganito-ganito. O hindi po, ilalaban na lang namin. Sige, akala nila wala naman akong ebidensya. Nakita naman nyo kung ano nangyari. Siguro sabi nila, 34 na truck ang mga abogado nila. Nag-iisa lang naman yan. Sige, tingnan natin kung talagang kaya niya. So somehow along the way, nagkaroon pala ng parang amicable settlement. At least, kahit hindi formal, sinasabi ko sa kanila, ang kalagayan natin, kawawa ang bansa natin, pwede ba natin ayusin na lang para kung ano man yung nakikita namin pagkukulang ninyo, ano nyo na lang. Kaso matatag sila na wala kaming kasalanan. Hindi naman ako papayag. Sasabihin lang, kinakailangan nyo munang i-prove kami na guilty. We're supposed to be assumed innocent until proven otherwise. Ayun. At puntahan na muna natin, iwanan muna natin itong issue na to. Puntahan natin ang ating man on the street, Lakay Romel. Isa sa ating mga kababayan ay may katanungan kay Congressman Rodante Marcoleta na tumatakbo pong Senador RH29 Boy Gonzales. Boy! Sister El, Lakay Romel at Congressman Marcoleta, magandang umaga po. At katabi ko si Nanay Alma, mukhang nakasimangot Nakasimangot dahil kabibili niya lang sa palengke at may katanungan siya kay si Nanay Alma. Sige po. Okay. Nanay Alma, magandang umaga. Pag kayo po ay nanalo, anong maitutulong namin sa mga mahihirap? Na gaya yan, ang mahal ng mga bilihin, kuryente, tubig, yung mga bilihin, bigas, lahat, mahal ang... Anong ba binili nyo? Eto, yung mga panahog, saka po yan? Ito lang, 150 na, si Charon. Ito, 50. Tapos yung munggo, 70. Ano po lahat? Alagang 700, yung panahog pa. Congressman, may katanungan si Nanay Alma. Okay, Kong. Kaya nga po, Aling Alma, gusto kong tumakbo at manalong isang senador sapagkat yun po yung aking gustong i-address. Yung pong napakamahal na bilihin ng pangunahing gamit ng ating mga mamamayan, lalo na po yung pagkain. Sapagkat po, humirap po yung ating bansa ngayon. Halos 75% po ng ating populasyon ngayon, Aling Alma, ay nagsabing sila ay mahirap. Ito po ay nangyari halos in 21 years. Ngayon lang po nagsabi sila na 75% po ng ating mga mamamayan, ang feeling po nila ay mahirap. Siguro kasama na po kayo dyan ngayon sapagkat nagko-complain na kayo sa hirap po ng bilihin ngayon, sa mahal. Totoo po yan. Kailangan po natin talagang i-address yan. Ang isa po sa paraan, yung pong katiwalian at saka corruption po ay kailangan nating masawata. Kasi po pagka yung corruption ay ganyan nakataas, yung 30% po na ginagamit sana natin para sa mahirap, yung pantulong sa public education, sa public health, sa public safety, lahat po, lalo na po yung pangkalusugan at saka yung edukasyon, para sa inyo po yun. Yung 30% po napupunta lang sa bulsa na kung sino-sino. Tingnan po ninyo yung mga nahalal na mga senador na pabalik-balik na lang. Itanong po ninyo sa sarili nyo, ilang pong beses na po silang ibinalik ninyo sa Senado? Bakit ganito pa rin po ang kalagayan ng ating bansa?
Yun po yung gusto ko pong i-contribute. Tingnan po nating mabuti ang pinagmumulan ng lahat yan. Yan po ay dahil sa napakataas na antas ng corruption sa ating bansa. Alright, Boy. may katanungan pa ba si Nanay? Kuryente, bigas, yung mga Isa-isa. bilihin ng mga panahon, yung baboy lang 400, lahat mataas po ang mga bilihin. Talaga pong mataas, Aling Alma. Iisa-isahin natin lahat yan. Pati yung pong pagkain. Ngayon, itatanong ko po sa inyo, tingnan po ninyo kung ano ang itsura ng Senado natin sa panahon natin. Hindi rin po pare-pareho ang sahog. Ang sangkap hindi rin ho pareho. Alam po ninyo yan. Kapag kayo po ay nagluluto ng paksiw o kaya adobo o kaya sinigang, alam po ninyo kung ano sangkap na kukunin nyo. Sapagkat hindi kayo makapagluluto ng isang putahe nang hindi po nyo alam kung ano ang sahog o kaya ang sangkap. I-describe po ninyo sa akin ngayon ang Senado. Anong luto po ang Senado kung ikukumpara natin sa isang lutuin o sa isang putahe? Iba-iba po. May ganito, may ganon at saka ganon. Kailangan po makapaglagay kayo ng isa doon na kahit ganito po ang putahe ngayon ng Senado na hindi natin mapigura kung anong klaseng luto, maglagay po kayo ng bago na magsisilbing magic sarap. Baka sakay magkalasa po yun, Aling Alma. Salamat po sa tanong nyo. Okay, Boy. Salamat po, Nanay Alma. Okay, si Nanay Alma po. Yan, dito sa Barrio Obrero, sa Tondo, Manila. Balik sa inyo. Maraming salamat, RH29 na Boy Gonzales at kay Nanay Alma, Laki Romel. Okay, nabanggit nga rin na a while ago, Congressman Marcoleta, yung inflation, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukod doon sa binabanggit mo na katiwalian or graft and corruption, isa sa pinag-uugapan nito, obviously, ay yung pagtaas ng halaga ng crudo sa merkado. Kung halimbawa kayo po ay mahalal bilang senador, marami ang nagsasabi na dapat amyandahan natin yung oil deregulation law. Sa tingin niyo po ba kung kayo ay papalarin kabilang yan sa inyong isusulong? Ang totoo niyan, isa yun sa aking mga panukalang batas na hindi nga na-take up sapagkat lahat ng panahon at resources ibinigay sa Quadcom. Ganun po ba? Alam mo, petrolyo, gusto natin. Kasi ang problema, wala kasi tayong langis talaga. Hindi kagaya ng ibang bansa na talaga nagkaswerte na talagang may langis. Tayo wala talaga. Kumbaga, wala tayong ibang option kundi mag-angkat. Ang nangyari, kaya lalong tumaas po yung kuryente. Kasi po, ang isa sa panggatong ng kuryente, hindi lang coal, kung hindi yung diesel. At lahat ng ito'y imported. Ngayon, nilagyan pa naman ng excise tax ang petroleum. Ngayon, tinaasan mo yung excise tax, gagamitin na panggatong sa generation, lalong tumaas ang kuryente. E di tanggalin natin yung excise tax. Sinasabi ko nga sa iyo kanina, tanggalin natin yung 12% VAT sa kuryente, tanggalin natin ang excise tax. Bahala na silang humanap ng ibang kukunin. Bakit kasi nagkakabakli-bakli na yung backbone ng ating mga kababayan, tayo pa rin ang palaging nagagatasan na lang sa pagano. Umanap tayo ng ibang paraan. Hindi yung mahirap ang palagi na lang nahihirapan. Speaking of ibang paraan, may proposal na reactivate or buhayin yung Oil Price Stabilization Fund. Siguro hindi yun ang mabisang paraan sapagkat nakita ko meron downside din yun. Umisip tayo sapagkat ako marami akong panukalang batas na baka hindi ninyo alam, Sister L, ang aking panukalang batas na naihain dito sa 19 Congress lang, 10 power bills. Lahat ng ito ay sang-ayon sa aking kagustuhan na maibaba natin ang presyo ng kuryente. Lakay Romel, meron pang kasamang, may matching 12 resolutions pa ito. Pero sabi ko nga sa iyo, puro Quadcom na lang ang nabigyan ng panahon. Ng resources. Talaga palang meron kayong unfinished business na dapat nyong ma-accomplish sa susunod na kongreso. 306 kami mahigit doon. Yun lamang meeting rooms, wala pa yata 50, mag-aaway kayo kung sining mauunang gumamit noon. Puro Quadcom na lang pinagbigyan. Paano naman yung magagandang batas na gusto kong isulong sapagkat ang layunin ay makabubuti sa ating lahat? Alright. Parang medyo umiinit tayo dito sa ating talakayan. Pero ito, Laki Romel Kong, ito ay kukunin lang namin ang iyong posisyon dito po sa issue na ito. Yung impeachment po kay Vice President Sara Duterte. Lalong iinit ang diskusyon natin, Congressman.
Anong gusto mong issue doon? Yung impeachment? Ang iyong posisyon po tungkol doon sa impeachment at yung sinasabi po na yung pong rekomendasyon na sampahan siya ng inciting to sedition at grave threats po. At according po sa NBI ay ito ay kanila napag-aralan at kanila po ito talagang 6 na abogado po ang nag-aral dito para po i-rekomenda. Ito pong ibinigay nilang rekomendasyon ngayon na kasuhan po si Vice President. At merong nagmumungkahi, Congressman Marcoleta, na sa halip na sumailalim si Vice President Sara Duterte sa impeachment, bakit hindi na lang siya mag-resign? Kasi pagka siya po ay na-impeach, maaaring hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon. Ano po masasabi niyo ron, Congressman Marcoleta? Bakit? May impeach ba siya? Hindi, na-impeach na siya. Ibig mo sabihin, Kongreso, sa Senado po. Sa Senado, ibig mo sabihin, makukonvict siya? Hindi, assuming paano sila nakakasiguro na makukonvict nila? Kaya ako, hindi ako bumoto ron eh. Sapagkat unang-una, alam ko wala namang batayan yun eh. Party ako nung kanilang pagsusuri doon sa tinatawag nilang confidential funds. Bakit naman sa dami ng mga ahensya ng ating pamahalaan, Sister L, Lakay Romel, nakita ko there are about 400 agencies of government who are beneficiaries of confidential funds and were also notified by the Commission on Audit to submit some reports in order to comply with some requirements. Bakit lang tinarget mo ang OBP, Sister L? Hindi ko pa pwede kong sabihin at saka ni Ka Romel na bakit ka naman ganyan? Paano natin mapapatunayan ang ginagawa natin ay talagang para sa kinabukasan ng ating bansa? Magsusuri pala tayo ng kaayusan ng paggamit ng confidential funds. 400 ito eh. Bakit naman ito lang ang tinarget mo? Hindi ka ba namumulitikan yan? Actually, tinanong ko sa kanila, ayaw nila ako sagutin. Imbes na sagutin nila ako, yung kinakain kong hopya, inagaw pa sa akin. Ayaw naman nilang makipagdebate. Pangalawa, sabi ko, tayo ba talaga ang may karapatang magsuri ng mga papeles, ng mga reports, na ngayon ay sinusuri pa ng Commission on Audit? Hindi ba natin inagaw ang tuntunin, ang tungkulin, ang mandato ng COA na sila lamang ang mag-audit sang-ayon sa ating saligang batas? Ayaw nila akong sagutin. Ninaaway lang ako. Kilala mo naman kung sino nang-aaway sa akin. Sa tuwing ako'y magsasalita to raise legal and constitutional issues, ayaw nga nila ako sagutin. Palagay ko wala naman silang may sasagot. Ayaw nila makipagdebate sa akin sapagkat siguro there is no superior argument that will probably pacify me o kaya sabihin nila na mali ako. Ako naman tatanggap ako ng mali, Sister L. Pero sabihin mo sa akin na mali. Let us rationalize together. Let us debate. Let us enrich the quality of debates. Because after all, Congress is a deliberative body. After all, Congress is a parliamentary institution. Dito mo makikita kung ano yung pinaka-bright na idea. Dito makikita ng tao kung sino ang may katuwiran. So sa madalit salita, Congressman Marcoleta, kayo ay naniniwala na yung impeachment case na isinampa ng Kongreso at isinumite sa Senado ay may tuturing ng dead on arrival? Dead on arrival. Unang-una, sabi ko nga sa basihan wala. Sinusuri pa lang ng COA eh. Nagsisimula pa lang ang COA. Ang COA wala pang conclusion. Initial findings lang. Sa totoo nun, Sister L, premature, in other words. Premature. Sa totoo lang, kahit na yung audit observation memo mauwi do sa tinatawag na notice of disallowance, even the notice of disallowance is contestable. It is disputable. It is appealable even to the Supreme Court. Ibig sabihin, hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng audit, ang Commission on Audit, na tapusin ang kanyang gawain. Inagaw yung kanilang gawain ng isang committee ng House of Representatives. Paano mo gagawin to? Ngayon yung sinuri mo na dokumento, sasabihin mo, ikaw napatunayan mo na ito'y valid. Samantalang ang COA wala pang ang findings eh. Sino ka para agawin mo at ngayon sasabihin mo sa sarili mo, you usurp that responsibility at sasabihin mo ngayon, eto, nagkasala ang Vice President. Inagaw mo lang yung tungkulin ng COA eh. Pero pag-uusapan natin yun. There should be an extensive debate in that area. So bakit ako? So doon pa lang bakit ako, Sister L, di ba? Bakit ikaw kamo? Bakit hindi? Sapagkat kinakailangang malinawan natin ito. Sino
Sino ang magtatanggol sa katwiran? Bakit ako? Bakit ikaw? Sabi mo. Bakit hindi? Hindi nga ba? Alright. Well said. Yun Oo, na. bakit ako oo. nang nagtatanong sa inyo? Di ba dapat kayo nagtatanong sa akin? Actually, kasi yung tinatanong Sige, ko lang kay follow-up Romel, question. kay Kong, aside doon sa usapin ng confidential funds at intelligence funds, yun basihan sa di umano allegedly yung death threat ng Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez, kung saan po nag-ugat yung rekomendasyon ng NBI na siya ay kasuhan. Inciting to sedition at grave threats. Hindi ba naalala natin? Sabi niya, recall natin, parang statement niya ganito kapag ako'y napatay, meron na akong kinausap na kayo'y papatayin din. Parang gano'n, di ba? Alam mo sa akin, I would like to believe that statement, maybe it was an emotional outburst. A fit of rage. Siguro dahil sa kanyang frustration kaya niya nasabi yun. Ang sabi na ba niya, kapag ako'y namatay, So sa tingin nyo hindi seryoso yung pagbabanta ng Vice Presidente? papayag ba siyang mapatay? Kapag ako'y napatay, papapatay ko rin kayo. Alam mo, tutuusin, grave threat siguro. Ano ibig sabihin ng grave threat? Ang grave threat ba will transition into high, alam mo pinag-usapan sa saligang high crimes. Kamukha ng treason, ng bribery, Plunder. matataas na uri ng krimen na ito ay makikita ng mamamayan na talagang yung tiwalang ibinigay ko sa iyo kailangang alisin na sa iyo sapagkat napakataas ng pagkakasala mo. Betrayal of public trust. Betrayal. Public trust. A grave threat. Alam mo, sa paghahalin tulad siguro, baka malicious mischief lang ito Barangay level lang. Baka mamaya pinag-uusapan natin. Baka kasing kategorya lang siguro ng jaywalking ito, Lakay Romel. Pagkatapos sasabihin, tatanggalin mo ang Vice President sapagkat nasabi niya, out of frustration, out of emotional outburst. Wala naman tayong maisip na dahilan naman. Kaya kung sinasabi, walang batayan lahat ito Hindi nila malaman kung anong gagawin nila sa Vice President Pero ang lahat ng nangyayaring ito, puro kaguluhan sa ating bansa. Napakarami nating problema. Balik tayo sa Yes, pinag-umpisahan nito. Ito, si Aling Alma na nagtanong ngayon, valid lahat yun. Ang kanyang katanungan sapagkat kinakailangan naman magkaroon tayo ng buhay naman na masasabi natin. Ang isa bang mahirap, Lakay? Papayag ba siya na hindi mag-graduate? Ano man ang mangyari sa buhay niya? Palagay mo ba walang dignidad ang mahirap? At some point in his life, gusto niya na makahulag po siya sa gapos ng kahirapan. Naniniwala ako doon. Sigurado walang tututol or walang mag-argue doon sa binanggit nyo na itong impeachment complaint, ito napaka-divisive. Magkakawatak-watak tayo rito Yes, sir. Sakaling umakyat na nga sa Senado. Sakaling matuloy, wag naman sana, sabi ni Congressman Marcoleta. Wala nang ibang atupagin ng gobyerno kundi itong impeachment na lang. Pero itutuloy nila yan. Opo. Hindi ba? Pero ito na naman ang legal issue dito, Sister L. Ang impeachment, at na-impeach na nga siya, sa Kongreso, is the handiwork of the 19th Congress. Pero alam mo, sapagkat the 19th Congress will end Yes. on June 30, hindi siya matatapos, di ba? Kasi mga administrative procedures lamang dyan, aabot na ng June 30. Sa makatwid, maaaring lang iniisip ngayon, ito'y pwedeng buhayin sa sa susunod na 20th Congress. Legal issue to. Legal issue to. Mahabang debate. Kung pwede ba yung impeachment na gagagawan ng naunang Kongreso, pwede mo siyang buhayin sa susunod na Kongreso? Susunod na Kongreso. Kailangan tayo magdebate dyan, Sister L. Baka 2 araw mo kung i-guess dito, hindi tayo matatapos dyan. At yan kung sa totoo ka dyan, Lakay Romel, medyo mahabang usapan yan na tayo ay kinakapusan na oras. Kaya naman kung ang dami pa sana natin kay Congressman Marcoleta. Yes, marami pa tayong mga issue na gustong maitanong sa kanya. Pero tayo ay kailangan na palang tapusin ang ating interview. Pero ito kung ang tanong po ulit ng masang Pilipino, bakit ikaw ang kailangang iboto at bakit ikaw ay kailangang maupo sa Senado? Nasa inyong pagkakataon po, Congressman Marcoleta, na kausapin ng taong bayan. Go ahead, Congressman. Dapat ako talaga, Sister L, at saka
Lakay Romel, sapagkat napakarami ko pong nakikitang problema ng ating bansa na ako po'y higit na makatutulong para ito'y ating malunasan. Marisolba po natin. Maring unti-unti po, ngunit kinakailangan po nating maglagay ng isang tao na nakakaalam ng pamamaraan na itong mga problema po natin ay maisantabi natin sa lalong madaling panahon. Maaari pong unti-unti, wag po kayong mawalan ng pag-asa, pero sa unti-unti po yan, kung tuloy-tuloy naman, may aasahan po tayo. Ilagay po niyo ako na magic sarap sa Senado. Kahit sa ngayon po ay balibaligtad po yung yung sangkap at mga sahog. Sapagkat mula dun sa lasa na inyong ibibigay, doon po magmumula ang pag-asa. Ayun. Right. Maraming salamat. Parang kakaiba yung magic sarap no? Pero maraming salamat po, Congressman Rodante Marcoleta, tumatakbong senadora ngayong May 2025 elections. Maraming salamat po. At good luck, Congressman Marcoleta. At thank you po for being here. Magbabalik po ang ating programa, Pilipinas ang oras, 9:31. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.